Acts chapter 17. Now, tayo po ay nasa series ng lesson na pinag-aaralan po natin. Ano ba yung biblical repentance? Now, ito po yung ikatlong linggo na pinag-aaralan natin. Ano ba yung biblical repentance? Naalala niyo po ba last week? Pag sinabi yung repentance, ito po yung change of mind that result to change of life. Tandaan niyo po, ang repentance is not a works salvation. Hindi po gawa ang repentance. Dahil ang repentance po, ito po yung pagbabago ng isipan na magre-resulta ng pagbabago ng ating buhay. Now, nakita din natin last week na pag sinabi yung repentance, ito yung pagtalikod sa kasalanan, pagtalikod mula sa self-righteousness, pagtalikod sa mabuting gawa, pagtalikod sa Darwinism, ito yung pagtalikod sa ating sarili at sa mga kasalanan natin, at ito yung pagharap sa ating Panginoon. Pag sinabing repentance, kung ako'y nakaharap ngayon sa kasalanan, sa aking self-righteousness, sa mundo, at sa anumang bagay na nagiging hadlang sa paglapit natin sa Panginoon, kung ako'y nakaharap dito at ako'y tumalikod dito at humarap sa Panginoon, that is repentance. That's repentance. Ang repentance din po, ito po'y pagtanggap sa Panginoon, sa kay Jesus, bilang Panginoon. Pag sinabing repentance, ina-acknowledge mo na si Jesus Christ ang Panginoon ng iyong buhay. Kung halimbawa, si Jesus ang Panginoon ng iyong buhay, kailangan makita natin ano ba yung gusto ng aking Panginoon sa aking buhay. Maraming tao po, pakinggan niyo po ito, maraming tao sa mundong ito, especially dito po sa Pilipinas, ang gusto ang si Jesus na maging kanilang tagapagligtas, pero ayaw nilang tanggapin si Jesus bilang kanilang Panginoon. Ibig sabihin, kung si Jesus ang aking Panginoon, kung ayaw ng Panginoon na ako'y magsigarilyo, ayaw mag-inom ng alak, ayaw magsinungaling, ayaw gumawa ng kasalanan, ayaw ng Jesus na makikiapid ako, ikitigil ko yung mga bagay na yun. At yan po ang kalalagayan ng mga tao. Gusto pa rin nila na sila ang Diyos ng kanilang buhay. At kung hindi yan magbabago, hindi mo makikita ang kalooban ng Panginoon, ang kaligtasan. Dahil sabi ng Panginoon sa Kristo, except you repent, you shall likewise perish. Now, ngayong umaga pag-aaralan natin yung isang istorya, actually hindi po ito istorya, ito po yung pangyayari during the second missionary journey ni Apostol Pablo. Now, sino ba si Apostol Pablo? Actually, yung buhay po ni Apostol Pablo, isang patotoo ng repentance. Naalala niyo po ba, si Apostol Pablo po, nang habang siya hindi pa mananampalataya, siya po yung nagpapahuli, siya po yung nagpapakulong sa mga mananampalataya. Ibig sabihin, halimbawa, si Apostol Pablo, kung nakita tayo ng titipon para sa Panginoon, tayo po ay huhulihin niya at tayo ikukulong. Ganun po ang trabaho ni Apostol Pablo. At meron pong pagkakataon sa buhay ni Apostol Pablo na siya pupunta sa Damascus na ang kanyang layunin ay ipakulong din ang mga mananampalataya. Pero habang siya po ay nasa daan, nagpakita sa kanya ang Panginoong Kristo. Ang sabi ng Panginoong Kristo sa kanya, Saul, Saul, why thou persecutest thou me? Bakit mo ako pinag-persecute? Now, kung alam niyo po yung istorya ng kaligtasan po ni Apostol Pablo, ang sabi ni Apostol Pablo, Panginoon, anong gusto mong gawin ko? That's a response ng repentance. At kung makikita niyo po ang buhay ni Apostol Pablo, kung paano siya nagbago ng buhay, paano nagbago ang kanyang isipan sa kanyang self-righteousness. Kasi akala niya dahil siya'y Pariseo, siya'y mabuti sa harapan ng Panginoon. Pero ang sabi ni Pablo sa Philippians chapter 2, na yung kanyang mga nagawa, nung siya'y Pariseo, ikinumpara lamang niya sa isang dumi ng hayop. Parang dung. Kinonsider niya na parang dung. At sabi niya, yung katuwiran ng Panginoong Kristo ang kanyang pinangahawakan. Now, dito po sa Acts 17, si Apostol Pablo po'y ligtas na, naranasan niya na ang repentance, ang salvation, at siya ngayon ay meron tungkulin na bilang ministeryo ng Panginoon, minister ng Panginoon, na ipangaral ang Ebanghelyo sa maraming tao. At dito po sa Acts 17, ito po yung tinatawag na second missionary journey ni Apostol Pablo. Ito po yung ikalawang paglalakbay ni Apostol Pablo na ang purpose niya ay ipangaral ang Ebanghelyo. Now, sa Acts 17 po, kasama po niya dito
si Silas, si Timothy, and si Luke. Now, dito po sa paglalakbay po nila, si Luke po ay naiwan sa Philippi, kung di ako nagkakamali. And then si Silas and Timothy ay naiwan sa Berea. Now, si Pablo po, sa kanilang paglalakbay, siya po ay nagpunta sa Athens. Sa Athens po ay sa Greece. Sa right na kung alam niyo po yung world map sa Europe, sa Greece, meron pong Athens na syudad po doon. Doon po nagpunta si Pablo ng mag-isa lamang. Dahil yung kanyang mga kasama sa second missionary journey, nasa Berea, sina Silas and Timothy, si Luke ay nasa Philippi, hindi ako nagkakamali, at si Pablo lamang ang nasa Athens. Now, yung habang naglalakbay si Pablo sa Athens, tingnan niyo po yung verse 16 hanggang verse 17. Now, Acts 16 and 17. Now, while Paul waited for them, yung them na tinutukoy dito, sina Silas and Timothy, at Athens, his spirit was stirred in him when he saw that the city wholly given to idolatry. Yung syudad ng Athens, ang daming Diyos-Diyosan. Yung mga Diyos-Diyosan na nakita nila dito, ito po yung mga Diyos-Diyosan na mga inanyuan. Ito po yung mga inanyuang Diyos nila, ito yung sinasamba nila. Sabi ni Pablo, ang bayan na ito ay fully given to idolatry. At tandaan niyo po, ang idolatry po ay kasalanan sa Panginoon. Yung pagsamba sa Diyos-Diyos ang inanyuan ng Panginoon, ay inanyuan ng tao, yun po ay kasalanan sa Panginoon. Idolatry. Yan po ay bahagi ng ikasampung utos ng Panginoon na sino man ang mananambahan ay pinagbabawal ng Panginoon ang paggawa ng mga bagay na inanyuan at sambahin ito. Na pero nung si Pablo nakita niya na itong buong bayan, bawat kanto siguro, bawat plaza, bawat lugar ay mayroong Diyos-Diyosan. Now, at sabi ni Pablo dito in verse 17, therefore, disputed he in the synagogue with the Jews and with the devout person in the market daily with them that met with him. Now, ito po naging ministry ni Pablo. Nakipag-dispute siya. Pinakita niya na itong mga ginagawa niyo, ito'y mali. Merong buhay na Diyos. At yun po yung pag-aaralan natin ngayon. In verse 22, ito po yung pagkakataon na meron po tinatawag na Marsil or Areopagus na lugar. Actually, ito pong Areopagus o Marsil hanggang sa ngayon, ito po yung nandito sa nasa Athens. Kung halimbawa, gusto nyo mag-tourist sa Greece, pwede nyo pong puntahan yung Marsil ngayon. Pero ito pong Marsil, ito po isang mataas na lugar na kung saan yung mga matatalino ng lugar ng syudad ng Athens, doon sila nagpupunta at nagkakaroon sila ng pag-uusap. Halimbawa, ano yung philosophy na napakinggan mo, doon nila pinag-uusapan. In other words, kumbaga, parang sa ating lingwahe, dito sila nagchichismisan. Pero yung pinag-uusapan nila, hindi ito yung buhay ng tao. Ito yung mga philosophy, mga karunungan, mga prinsipyo sa buhay. Now si Pablo, nang napakinggan si Pablo ng mga matatalinong tao ng Athens, meron ditong Hudyo na nagpapangaral ng kakaibang Diyos. Atin siyang imbitahan dito sa Marsil at pakinggan natin ang nung sasabihin niya. Yun po ang context ng ating pag-aaralan. Now, in verse 22, sabi dito, basahin natin po ng sabay-sabay ulit. Verse 22, nandiyan na po kayo. Ready? Read. Then Paul stood in the place of Marsil and said, Ye men of Athens, I perceive that in all things ye are too superstitious. Now, ito na po yung pagkakataon ni si Pablo ay tumayo doon sa Marsil. Ang sabi niya, Ye men of Athens, I perceive that in all things ye are too superstitious. Yung tinutukoy dito ni Pablo, ang sabi dito ni Pablo, basahin ko po dito sa Tagalog para makita natin. Sabi ni Pablo, nung siya tumayo doon sa Marsil, kausap niya dito po yung mga matatalinong tao. Ang sabi dito ni Pablo, kayong mga lalaki ng Atenas, nahihiwatigan ko na sa lahat ng mga bagay ay lubhang mapamahiin kayo. Actually, yung superstitious po na word dito na tinutukoy
tutukoy, pag tinignan niyo po siya sa Greek word, na ang isang ibig sabihin po niyan is ito yung marami silang paggalang sa maraming Diyos. That's the word superstitious. Hindi ito yung sa ating panahon na parang maraming kasabihan. Pero pag pinag-aralan niyo po yung word na superstitious, hindi lang ito yung parang marami kang pamahiin. Hindi po. Yung superstitious po dito, yung mga tao ng Athens, yung mga Athenians, ang dami nilang paggalang sa maraming Diyos. Ibig sabihin, halimbawa, parang dito po, kung sila ay magtatanim ng palay, ng wheat, kukonsulta muna sila sa Diyos ng agriculture. Kung sila ngayon ay magkakaroon ng anak, sila ay makikipagkonsulta muna sa Diyos ng panganganak. Di ba parang dito sa Pilipinas, ganun din ang ganito ang pananampalataya ng maraming Pilipino. Kapag gusto nilang magandang merong Diyos, merong santo ng agriculture. Pagka kailangan mo mag-anak, merong santo para doon. Kung kailangan mo ng halimbawa ng bagong trabaho, dito ka tatawag. Naalala ko, si Sister Emil, bago siya maligtas, nung sila ay nag-board exam. Sa board exam, sila ay nagsimba pa. I think sa Baclaran. Dahil doon daw, kapag ka ikaw ay nanalangin sa santo na yon, ay doon ka makakapasa ng board exam. I mean, ganun yung mga Athenians. Sabi ni Pablo, wait, nahiwatigan ko na kayong mga tao ng Athenians, ang dami niyong paggalang sa maraming Diyos. You are so superstitious. Now, anong sabi pa dito ni Pablo? In verse 22 and 23, sabi doon, for I passed by and beheld your devotions, I found an altar with this inscription, to the unknown God, whom therefore ye ignorantly worship, him declare I unto you. Sabi ni Pablo, habang ako'y naglalakbay dito mag-isa sa inyong bayan, meron akong nakitang altar. Yung altar nito is, I believe ito po iba sa altar ng templo. I believe ito po yung altar nito po dito, itong isang bato na nakita ni Pablo, siguro sa isang kanto, sa isang plaza na nakalagay, to the unknown God. To the unknown God. Sabi ni Pablo, habang ako'y naglalakbay dito, meron akong nakitang parang altar o bato na nakalagay to the unknown God. At yun ay pagpapakita, sabi ni Pablo, na itong unknown God, ito yung ignorantly worship. Na ito yung sinasamba ninyo ng walang kamalay-malay. Sabi ni Pablo, meron kayong pagtingin na meron Diyos, pero hindi nyo kilala sino ba yung Diyos na to. Na ito yung sinasamba ninyo ng walang kamalay-malay. Diba? Ganun din sa ating panahon. Hindi natin alam na akala natin, tingnan nyo po, ito po ang prinsipyo ngayon ng mga maraming pare, maraming sumasamba sa Diyos-Diyosan. Hindi naman namin sinasamba yung sinasareno. Amin lamang siyang binibigyan ng paggalang. Pero kung titignan nyo po sa balita, every January, yung ba ay hindi pagsamba? Yung penitensya na ginagawa nila na buong maghapon, walang kain, para lamang mahawakan yung Nazareno, yung ba hindi pagsamba? At ganoon din yung mga Athenians, they ignorantly worship, hindi nila, wala silang kamalay-malay, na sinasamba na pala nila yung mga Diyos-Diyosan. Di ba, magkagay din tayo, akala natin na hindi naman namin sinasamba itong Diyos-Diyosan na ito, nakikipahid lamang kami, na baka kami gumaling. Pero sabi ni Pablo, i-ignorantly worship, wala tayong kamalay-malay, na ito parang mga Diyos-Diyosan ito, ay atin ang sinasamba. That's one thing na makikita natin sa mga Athenians na to. Pero dito, sa pag-uusap dito, sabi ni Pablo, now, sabi doon sa huling bahagi ng verse 23, sabi ni Pablo, him declare I unto you. Siya ay aking ipapahayag sa inyo. Sabi ni Pablo, kumamit dito si Pablo. Sabi ni Pablo sa kanyang pangangaral sa Marsil, ngayon ipapahayag ko sa inyo, sino ba yung tunay na Diyos? Sino ba yung Diyos na buhay? Now, in verse 24, sabi dito, basahin natin ng sabay-sabay. Verse 24, nandiyan po kayo? Ready? Read. God that made the world and all things therein, saying that He is Lord of heaven and earth, dwelleth not in temples made with hands. Now, ito po. Now, nung nakita, tingnan niyo po, nung nakita ni Pablo na yung mga Athenians ay merong pananambahan at pananampalataya sa hindi kilalang Diyos,
meron silang paggalang sa maraming Diyos. They are too superstitious. Sabi ni Pablo, ngayon, ipapahayag ko ngayon, sino ba yung tunay na Diyos? Now, tingnan natin, sabi dito, God that made the world and all things therein. Now, sabi ni Pablo, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, yung tunay na Diyos, siya yung lumikha ng lahat ng bagay. Siya yung lumikha ng lahat ng bagay. Now, dito natin makikita na meron pala tayong Creator. One thing na makikita natin, hindi tayo nanggaling sa unggoy. Hindi tayo nanggaling sa bulate. Katulad ng tinuturo po sa ating mga school, hindi po yung paniwalaan. Sabi ni Pablo, yung tunay na Diyos, siya yung lumikha ng lahat ng bagay. Ano po? And He is the Lord of heaven and earth. Siya yung Panginoon ng langit at lupa. Hindi lamang He is the Creator of all things. He is also the Lord of all things. Ang sabi pa doon, sabi ni Pablo, one thing din na binanggit dito ni Pablo, yung tunay na Diyos, hindi siya naninirahan sa templong ginawa ng mga kamay. Diba? Kasi yung mga Athenians po, meron bawat Diyos-Diyosan po nila is meron din templo. Para sa ating panahon, bawat simbahan ng Katoliko merong parokya. Parang doon po sa lipa sa amin, meron pong simbahan ni San Sebastian. Diba? Merong simbahan ni Immaculate Conception. Merong simbahan, parang gano'n. Bawat templo nila is meron silang Diyos-Diyosan. Pero sabi dito ni Pablo, na yung tunay na Diyos na manlilikha ng lahat ng bagay, na Panginoon ng langit at lupa, hindi sila naninirahan sa templo na ginawa ng tao. Ibig sabihin, hindi siya nakakulong lamang sa tahanan nila. Di ba? Sa atin minsan, akala natin kapag tayo ay gusto natin maranasan ang ating Panginoon, di ba? Nung sa dating pananampalataya, sa pananampalataya ng mga Katoliko, kailangan pumunta muna sa simbahan noon kasi nadoon yung Diyos na yon. Pero sabi ng Panginoon, sabi ni Pablo, yung buhay na Diyos, hindi siya nakakulong, hindi siya naninirahan sa templo na ginawa lamang ng tao. Ano pa po? In verse number 25, basahin ulit natin. Ready? Read. Neither is worship with men's hands as though he needed anything, seeing he giveth all life and breath and all things. Now, neither is worship with man's hand. Ang ibig sabihin po nun, hindi siya sinasamba or pinaglilingkuran ng kamay ng tao. At yan po ang, sabi ni Pablo, yung tunay na Diyos, hindi siya yung parang umaasa sa tao. Hindi siya yung Diyos na sabi doon, as though he needed anything, na para bang siya ay nangangailangan ng anumang bagay. Ito po yung pagkakaiba ng tunay na Diyos ng Bible sa mga Diyos-Diyosan ng mundong ito. Yung mga Diyos-Diyosan ng mundong ito, yung tao ang nagdadamit, yung tao ang nagbibigay ng pagkain. Di ba may mga, sa inyong tahanan, ang inyong mga nanay, mga tatay, di ba yung santo ninyo, minsan dinadamitan pa. Yung mga imahe, di ba, sa bahay natin minsan, may ibang damit. Sabi ni Pablo, yung tunay na Diyos, hindi siya nakasa sa atin na tayo dadamit sa Kanya, aalayan natin ng pagkain, titirigan natin ng kandila. Sabi ni Pablo, hindi. Ang tunay na Diyos, hindi siya umaasa sa atin. Sabi daw na para bang nangangailangan ng anumang bagay. Hindi siya pinaglilingkuran ng kamay ng tao. Yan ang sabi ng ni Pablo. Which is actually kontra doon po sa pananampalataya ng mga Athenians. Ang mga Athenians po dahil meron silang mga Diyos-Diyosan, yun ang ginagawa nila. Inaalayan nila ng pagkain, dinadamitan nila, pinaglilingkuran ng kanilang mga kamay. Pero ang sabi ni Pablo, hindi yan yung tunay na Diyos. At ano pa ang sabi dito ni Pablo dun sa binasa natin? Seeing He giveth to all life and breath and all things. Na itong tunay na Diyos, siya ang nagbibigay ng buhay sa lahat. Hindi siya umaasa sa atin, kundi siya ang nagbibigay ng buhay sa lahat ng tao. Siya ang nagbibigay ng hininga. Alam niyo po ba, ito'y katotohanan. Pwedeng anumang oras, kung ang Panginoon ay tapos na sa atin, pwedeng hindi ka na magising at wala ka nang mahinga. Yung katotohanan na yung ating lungs, yung ating baga, yung ating puso tumitibok,
yan po ay nasa kamay lamang ng ating Panginoong Kristo. Ang lahat ng bagay ay hawak ng Panginoon. Sabi ni Pablo, kabaligtaran ang tunay na Diyos. Yung Diyos-Diyosan ninyo, kayo ang naglilingkod sa Kanya. Pero ang tunay na Diyos, hindi siya umaasa sa sinuman sa inyo. Kundi siya ang nagbibigay ng buhay. Siya ang nagbibigay ng hininga sa inyo. At siya ang nagbibigay ng lahat ng bagay. One thing na makikita natin dito, yung tunay na Diyos ang may kontrol ng lahat ng bagay. Siya ang may kontrol ng lahat ng buhay. Siya ang may kontrol na, sabi dito, binibigay niya ang lahat ng bagay. Can you imagine yung magulang ninyo, yan ay binigay sa inyo ng Panginoon. Yung inyong mga kinakain natin sa bawat araw, yan po ay bigay ng Panginoon. Ang sabi ni Pablo, siya ang nagbibigay ng lahat ng bagay. So, makikita niyo po dito, merong kabaligtaran. Yung Diyos-Diyosan ng mga Athenians na pinaglilingkuran nila, ay kabaligtaran sa buhay ng Diyos. Diba? Parang sa ating panahon, kapag kami nasusunugan, yung Diyos-Diyosan ba natin sa bawat tahanan ang magliligtas sa atin o tayo magliligtas sa kanila sa sunog? Diba? Tayo pang bubuhat sa kanila o yung santo ninyong mga masusunog na buhatin nyo. Kabaligtaran. Pero sabi ni Pablo, yung tunay na Diyos, siya nagbibigay ng buhay. Hindi siya umaasa sa inyo. Now, in verse 26, basahin rin natin ng sabay-sabay. Ready? Read. And by the gate of one God, all nations of men, for the law of all days is here, and not determining times before appointed, and the bounds of their habitation. Now, verse 27 din po. That they should seek the Lord, if haply they might live after Him, and find Him, though He be not far from every one of us. Now, ito pong verse 26 and 27, sinasabi dito ni Pablo, yung tunay na Diyos, siya ang may kontrol ng lahat ng bagay, na even ang lahat ng bansa, siya ang nagbigay ng plano kung saan titira ang mga Pilipino, saan titira ang mga Inche, saan titira ang mga Amerikano, saan titira ang lahat ng bayan. Sabi doon, and had made of one blood all nation. Ang ibig sabihin lamang doon, pagpapakita na ang lahat ng tao ay nanggaling at nilikhanin niya. Hindi tunay na tayo nanggaling sa unggoy. Na yung unggoy doon sa Africa ang nag-involve at naging mga Afrikano. At yung mga unggoy dito sa Southeast Asia ay naging tao at tayo naging mga naging Asian. Hindi po. Sinasabi dito ni Pablo na lahat ng tao ay nagmula sa Diyos. Na nilikha tayo sa isang descendant. At sabi pa dito, verse number 27 and verse 26, at lahat ng mga bansa ng mga tao upang manahan sa buong ibabaw ng lupa. One thing na makikita natin dito, ang Diyos ang nagplano ng lahat. Yung tayong mga Pilipino nakatira sa Pilipinas, plano yun ng Panginoon. Kung yung mga Australia na nakatira sa Australia, yan ay plano ng Panginoon. Yung mga Amerikano na nakatira sa Amerika, yan ay plano ng Panginoon. Na ang sabi doon, verse 27, upang dapat nilang hanapin ang Panginoon. Yung palang pagkakaplano ng Panginoon geographically ng mga bansa, meron layunin ng Panginoon doon upang hanapin nila ang Panginoon. Pero ang nakakalungkot, hindi po yan ang nangyayari. Na ano pa, ang sabi dito ng verse 27, if haply they might feel after Him and find Him, though He be not far from every one of us. Na tinutukoy lamang dito ni Pablo, posibleng makita nila ang Panginoon. Ibig sabihin dito ni Pablo, right now, kung nasaan bansa ka man, kahit ikaw ay nasa Antarctica, kahit ikaw ay nasa Japan, kahit ikaw ay nasa Pilipinas, kahit ikaw ay nasa Zamboanga, anumang dako ng bayan, ng bansa, ng mundong ito, merong posibilidad, if haply, posibleng makita mo at masaksihan mong Diyos. Kung ikukumpara natin ang scripture by scripture, makikita niyo po sa Romans chapter 1 verse 20 na yung liwanag ng nilikha ng Panginoon ang magpapakita na mayroong Diyos. Ang sabi dito ni Pablo, sinasabi niya dito ni Pablo, yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, siya yung nagplano ng lahat ng bansa. Siya ang nagplano na magkakaroon dito ng bansa sa Pilipinas,
magkakaroon ng bansa dito sa Japan, magkakaroon ng bansa dito sa China. Pinalano ng Panginoon lahat ng bagay na yun upang saliksikin ng mga tao ang Diyos. Dahil ang sabi dito ni Pablo, hindi malayo mula sa bawat isa sa atin ang Diyos. Hindi siya malayo. At ito po ang katotohanan sa ating panahon. Ang Diyos po ng may likha ng lahat. Siya po hindi malayo sa bawat isa po sa atin. Posible po na makilala niyo ang Diyos kung tayo lamang ay magsasaliksik sa Kanya. Ang creation po, ang liwanag ng binigay ng Panginoon, the light of the creation, the light of the conscience, yung konsensya, yung po'y liwanag na ibinigay ng Panginoon sa atin upang tayo po ay mag-respond sa liwanag. Pero ang problema po sa tao, hindi tayo nagre-respond sa liwanag ng Panginoon. Kasi tandaan niyo po, kung nandito po kayo sa mga last previous Sunday, kung ang tao ay hindi mananampalataya, siya po'y bubulagin ng dyablo. According sa 1 Corinthians 4:4, kung ikaw right now ay nasa umagang ito, napapakinggan mo ang mga mensahe ng Ebanghelyo ng Panginoon at para sa iyo ay wala, hindi yan totoo. Yung mga sinasabi ng mga Baptist preacher na yan ay walang kwenta yan. Gusto lang nilang kumita ng pera. Diyan po ang pagkakataon na hindi ka tumutugon sa liwanag ng Panginoon. Yung gospel tracts na mababasa ng isang tao, yan po yung liwanag ay binibigay ng Panginoon. Yung simbahan sa lugar ng tuktukan na itinayo ng Panginoon upang mga tao dito ay makita nila na mayroong buhay na Diyos, mayroong kaligtasan na binibigay ng Panginoon. Yan po ay bahagi ng programa ng Panginoon sa pag-abot sa maraming tao. Pero ang nakakalungkot, ang tao po ay hindi po nagre-respond sa liwanag na ibinigay ng Panginoon. Katulad po ng mga Athenians dito. Ay pinakita ni Pablo, sabi ni Pablo, may posibilidad na makilala niyo ang tunay na Diyos. Pero ang nakakalungkot, hindi ninyo siya ginanap. Kundi kayo ay tumugon doon sa kayo ay nagsilbi sa maraming Diyos-Diyosan. Sa maraming Diyos-Diyosan, pinaglilingkuran ninyo ng inyong mga kamay. Now, sabi dito ni Pablo, hindi siya malayo, hindi siya mahirap. Sabi ng verse 27, though he be not far from every one of us. Now, ano po ang dahilan? Now, verse 28, ito po ang dahilan na hindi siya malayo. Verse 28, ready? Read. For in Him we live and move and have our being. A certain also for the hope of said, for we are also Sabi ni Pablo, hindi siya malayo dahil o sapagkat sa Kanya tayo ay nabubuhay, tayo ay nakakagalaw at taglay natin ang ating pagkatao. Ay diyan po ang katotohanan. Ang Diyos po may kontrol ng ating buhay. The reason na tayo nakakagalaw pa right now, dahil ang Diyos po may kontrol ng lahat ng bagay. The reason na tayo nakakahinga pa ngayon, ang Diyos po ang dahilan. Yung tayo meron pa rin pagkatao, have our being right now. Yung tayo hindi tayo namatay sa COVID, yan po ay plano ng Panginoon. Kaya sabi ni Pablo, hindi siya malayo. The reason na tayo nakakagalaw pa, the reason na tayo may buhay pa, ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng pag-asa pa. Now, sabi pa dito ni Pablo, actually gumamit si Pablo dito ng kanilang poet, katulad ng sinasabi ng inyong poeta, na sapagkat tayo rin ay kanyang lahi. Now, verse 29, basahin po natin, verse 29, ready? Read. For as much then as we are the offspring of God, we ought not think that the garden is like unto gold, or silver, or stone, graven by art and man's device. Now, tayo ay nanggaling din sa Panginoon. Tayo rin ay kanyang lahi. Ibig sabihin, tayo nilikha ng Panginoon. Ibig sabihin, pagpapakita na ang Diyos ang may kontrol ng lahat ng ating buhay. Now, in verse 29, nabasa natin doon na yamang sa gayon tayo ay lahi ng Diyos, we are His offspring, tayo ay lahi ng Diyos, ay hindi natin marapat isipin
na ang pagka-Diyos ay tulad sa ginto o pilak o bato o inukit sa pamamagitan ng kasanayan at dalang ng tao. Sinasabi dito ni Pablo, kung alam natin na tayo nanggaling sa Diyos, tayo mula din sa lahi ng Diyos, paano nangyari na inakala ninyo na ang Diyos ay mga bagay na inanyuan, na katulad ng ginto, katulad ng pilak? Sabi ni Pablo, paano nangyari? Kung sa inyong sariling puweta ay alam ninyo na we are God's offspring, paano nangyari na inakala ninyo na yung pagka-Diyos ng buhay ng Diyos ay parang mga bagay na inanyuan? Sabi ni Pablo, paano nangyari yun? Kung akala niya, kung alam din ninyo na we are His offspring, bakit nyo inisip na yung pagiging Diyos ng buhay ng Diyos ay parang ginto, parang pilak, parang inanyuan? Parang in-application sa ating panahon, kung alam natin na mayroong buhay na Diyos, bakit natin inaakala na ang Diyos ay yung bagay na inanyuan? Bakit tayo umaasa na yung Nazareno magpapagaling sa atin? Bakit tayo umaasa sa manda sa swerte na kapag meron tayo yung pusa na gumaganon, akala natin yung bibigyan ng swerte? Bakit tayo umaasa sa mga Diyos-Diyosan yun? Yan ang sabi ni Pablo. Now, verse 30. Now, ito po ang pakinggan niyo po, verse 30. Basahin natin ng sabay-sabay. Ready, read. And the times of this ignorance God being but now man has all men everywhere repent. Now, ito po ang mensahe namin sa umagang ito. Meron pong tinatawag na times of this ignorance. Ito po yung panahon na tayong mga tao ay iniitsipera lang natin ng Diyos. Tayo ay lumalayo sa Panginoon, tayo nagsisilbi sa maraming Diyos-Diyosan. Ito po yung tinatawag na times of ignorance. Maaaring yung ating mga mahal sa buhay, maaaring kayo sa umagang ito right now ay nasa panahon pa rin ng time of ignorance. Ito po yung panahon na hindi natin kinikilala ang Panginoon na buhay. Tayo ay nakabalik sa maraming Diyos-Diyosan. Akala natin minsan yung mga Diyos-Diyosan lamang, yung mga bagay na inanyuan. Alam niyo po ba yung mga Korean star na pagkising sa umaga yung ating nasa isipan, yung kanilang mga vlog, ang ating pinapanood, gusto natin makita yung kanilang buhay, yan po isang Diyos-Diyosan na yung buhay mo. Anumang tao, anumang bagay, umaagaw ng lugar ng Diyos sa buhay mo, yan po ay Diyos-Diyosan. At sabi niya ni Pablo, yan, the time of ignorance. It is the period of time na ang tao po ay hindi kumikilala sa Diyos. Ang tao mas sinasaliksik nila ang kanilang mga sariling naisip. At ang sabi dito, during the time of ignorance, na kung saan ang mga Athenians ay naglingkod sa maraming Diyos-Diyosan at hindi ang tunay na Diyos ang kanilang pinaglingkuran, ang sabi ng ating binasa, God winked at. Ang ibig sabihin sa Tagalog, God winked at, ito'y pinalipas lamang ng Diyos. Ang Diyos po ay mapagtimpi. Yan po ang katangian ng Panginoon. The word forbearance of God, hinahayaan lamang ng Panginoon na, okay, sige, lumayo kayo sa akin. Hindi ko muna ipapataw ang kaparusahan. At tandaan niyo po, kahit ang tao po ay nasa time of ignorance, ang Diyos pa rin po ay mabuting Diyos. Kasi anytime po, pwedeng tanggalin ng Panginoon ang ating buhay. Pwedeng anytime na dumating siya at maranasan natin ang tribulation kung ikaw ay hindi ligtas. Pwedeng maranasan mo na ikaw ay nasa impyerno na kung ikaw ay namatay sa COVID. Pero ang sabi ni Pablo, God will not. Pinalipas lamang yun ng Panginoon. Pinapalipas ng Panginoon. Yung katotohanan na ikaw ay nagising pa kaninang umaga at ikaw ay hindi paligtas at ikaw ay binuhay pa rin ng Panginoon, God will not. Binibigyan ka pa ng pagkakataon. Yung mga oras na ito na ikaw ay naka-attend at napakinggan mo ang mensahe ng salita ng Panginoon, God is winking at. Pinapalipas naman yun ng panahon. Pero, tandaan niyo po, sabi ng ating binasa in verse 30, but now, ngunit ngayon, inuutusan ang lahat ng mga tao sa lahat ng dako upang magsisi.
Ito yung mensahe ni Pablo sa mga Athenians. Ngayon, yung kayo ay ignorante pa rin, yung ignorantly worship, yung mga Diyos-Diyosan nyo, kayo ito superstitious, hindi nyo kilala ang tunay na Diyos. Akala ninyo ang Diyos ay nakakulong sa isang templo na ginawa ng tao, na inyong pinagdilikuran ng inyong mga kamay. That's your time of ignorance. Hinahayaan lamang kayo ng Panginoon. Pero sabi ni Pablo, pero ngayon, inuutusan ng Diyos ng lahat ng tao ay magsisi. And that's the same message na ating dapat mapakinggan sa umaga ito. Ang Panginoon ay binibigyan ka pa rin ng pagkakataon because God is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Sabi ni Pablo, ngayon inuutusan ng Panginoon na lahat ng tao ay magsisi. Ngayon ay inuutusan ng Panginoon na lahat ay magsisi. Ang katulad ng ating pag-aaral, ang pagsisi ay pagtalikod sa ating kasalanan. Magbago yung iyong pananaw, yung iyong isipan sa iyong self-righteousness. Nakala mo, ikaw ay mabuti, tatalikuran mo yan, i-acknowledge mo, hindi ka mabuti sa harapan ng Panginoon. Ito yung pagtitiwala mo na yung mabuting gawa mo ay magliligtas sa iyo. Ito yung pagbabago ng isipan mo sa mabuting gawa. Ito yung pagbabago ng isipan mo sa tunay na Diyos. That's repentance. Pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon. That's repentance. Ang sabi ni Pablo, pinapalipas ng Diyos ang bawat araw na hindi pa kayo pinaparusahan. Pero ngayon, inuutusan kayo ng Panginoon na kayo magsisi. And that's the same message for every one of us. Kung ikaw ay wala pa sa Panginoon sa Kristo, sa umagang ito, yung katotohanan na ikaw ay buhay pa, binibigyan ka ng Panginoon ng pagkakataon na magsisi. Magsisi. Lumapit sa Panginoon. Manampalataya sa Panginoon sa Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Inuutusan. Ito yung mensahe ni Pablo sa matatalinong tao dito na i-ignorantly worship ang unknown God. Pero ngayon, inuutusan kayo ng Panginoon. At the time of ignorance, God being God. Ang ibig sabihin nun, sa maraming panahon na kayo nagsilbi sa maraming Diyos-Diyosan, hinayaan lamang yun ng Panginoon. Hinayaan lamang. Pero ngayon, na napakinggan nyo na, nandito na ako, sabi ni Pablo, ito na yung liwanag na binibigay ng Panginoon sa inyo. Ngayon, inuutusan ng Panginoon na kayo magsisi. Now, tingnan niyo po ang dahilan sa verse number 31. Basahin niyo po. Verse 31, ready? Read. Because she hath appointed a day in the which he will judge the world in righteousness, and a day whereof he hath given assurance unto all men, in that he hath raised him from the dead. Now, ito po ang dahilan kung bakit inutusan ng Panginoon na ang lahat ay magsisi. Dahil meron pong hangganan. Now, pakinggan niyo po ito. Ang pasensya ng Diyos sa ating mga kasalanan ay meron pong hangganan. Meron pong hangganan ang Diyos ay ipapanish niya ang kaparusahan niya. Katulad ng pinag-aralan namin kaninang umaga sa kanina Kuya Buboy. Meron pong, ang Diyos po natin ay makatarungan. Makatarungan po ang Diyos na ang ikalawang kamatayan, ang kamatayan ay kabayaran ng kasalanan natin po. Pero sa ngayon, God being God, hinahayaan lamang ng Panginoon. Now, we ignorantly worship yung mga Diyos-Diyosan ng ating buhay. Yung mga K-pop, yung mga bagay na nanyuan, yung mga artista, anyone na Diyos-Diyosan ng iyong buhay, hinahayaan lamang yun ng Panginoon. Pero sabi ng ni Pablo, sabi ng salita ng Panginoon, inutusan ko na lahat ay magsisi. Dahil merong araw, sabi ni Pablo, merong araw na itinakda ang Panginoon na tayo ihuhusgahan ng Panginoon sa Kristo. Meron pong araw. Ang sabi ng salita ng Panginoon, it is appointed unto man once to die, but after this the judgment. Hindi mo alam, kaibigan, kabataan, hindi mo alam ang buhay. Ang sabi ng salita ng Panginoon, ang buhay parang lamang, it's even a vapor. Para lamang siyang singaw na nakikita mong singaw pero mamaya wala na siya. That's what your life is. Akala mo malakas ka ngayon, pero darating ang panahon, ang buhay may hilila pa. Kaya sabi ni Pablo dito, sabi ng Panginoon na napapakinggan ng mga Athenians, magsisi na kayo. Because there is a time
Nahuhusgahan kayo ng Panginoon Kristo. Actually, sabi dito ni Pablo, yung si Jesus Christ po, tinutukoy ng verse 31 na maghusga according sa Acts 10:42, John chapter 5 verse 25, basahin niyo na lang po yung sa bahay as cross-reference. Pero sinabi dito ni Pablo, patunay na si Jesus ang manghusga sa lahat ng tao, yung kanyang pagkabuhay na manguli. Pagkabuhay na manguli. Now, that's the message ni Pablo sa mga Athenians na to, sa mga matatalinong tao na to, sa mga tao na kamang-manga nilang sinasamba ang maraming bagay, ang maraming Diyos. Magkagayon din po sa ating panahon, hindi natin alam na sinasamba na pala natin yung Korean pop star na yun. Akala na, hindi natin alam na ignorante natin sinasamba na pala yung artista na ito. Yung pera, yung anumang bagay, yung mga Diyos-Diyosan. Kung ikaw ay naniniwala pa rin sa Diyos-Diyosan ngayon, we ignorantly worship them right now. Pero ang sabi ni Pablo, sabi ng mensahe natin ngayon, God will hinahayaan lamang yan ng Panginoon. The reason na hinahayaan lamang ng Panginoon dahil mahal ka ng Panginoon. Because He is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Hindi niya gusto, that's the translation, hindi niya gusto na sino man ay magdusa sa dagat-dagat ng apoy. Kaya hinahayaan lamang ng Panginoon. Pero sabi ni Pablo na ngayon na napapakinggan niya, inuutusan na ng Panginoon. Ngayon, there's an urgency. There's an urgency sa mensahe ni Pablo na ngayon, inuutusan ng Panginoon na lahat ay magsisi. Dahil ang bukas, maaaring panghuhusga na. And that's the same message sa umagang ito. That's the same message. Inutusan ng Panginoon ang lahat ay magsisi. Talikuran ng kasalanan at sampalataya ng Panginoon bilang Panginoon na tagapagligtas. Sampalataya ng Ebanghelyo. Talikuran ng kasalanan. Talikuran ang paggawa ng kasalanan. Talikuran ang pagsuway sa ating mga magulang. Talikuran ang pagsisinungaling. Talikuran ang pagnanakaw. That's repentance. Now, ito po ang resulta. In verse number 32, basahin natin ng sabay-sabay. Ready? Read. When they heard of the resurrection of the dead, some among and others said, "We will hear thee again of this matter." Na ito po ang resulta ng maraming tao. Can you imagine nasa Athenian, nasa Marsil, si Pablo ay nagsasalita. Ang sabi ni Luke, si Luke po ang nagsulat po ng Book of Acts. Sabi ni Luke, may mga tao kinutya si Pablo. Hindi niya pinaniwalaan si Pablo. Pero merong ilan na naniwala. Nawalan ko po sa inyo sa umagang ito, anong response niyo sa mensahe ng Panginoon? Pwede niyong kutsyain ang salita ng Panginoon. Pwede niyong i-reject ang Panginoong Kristo, pero it will just temporary. Dahil sabi po ng salita ng Panginoon, every knee would bow sa Panginoong Kristo. Pwede mong i-reject ang imbitasyon ng Panginoon ng kaligtasan. Ngayon napapakinggan mo siya, pero it will just be temporary. And that's the challenge po sa mga ito. Kaninong crowd kayo pupunta? Doon ba sa mga nang-mock kay Pablo? Yung Hudyo na yan, walang masabi, hindi kami maniniwala dyan. Yung sinasabi ni Brother RJ na kapahamakan si Impero, hindi ako maniniwala dyan. Pwede. Pero it's your own decision. Pero, merong crowd na sabi, Pablo, papakinggan namin ulit yan. That's responding sa liwanag na ibinibigay ng Panginoon. At yun po ang mensahe natin ngayon. Repentance. How Paul preached repentance. Repentance is, there's a biblical meaning of repentance. What we see po sa mensahe natin ngayon, ang repentance is pagtalikod sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ng ating buhay. That's one thing po na makikita natin dito po sa Acts 17, how Paul preached repentance. Repentance is, wait, huwag ka na magtiwala sa Diyos-Diyosan ng iyong buhay. Doon ka sana sa tunay na Diyos. That's repentance. In a nutshell, in Acts 17. So, ang challenge is, what's your response?
Ikaw ba ay mama mo lamang yung si Pablo o yung mensahe natin sa umagang ito? Or you will hear it again? Tayo pong lahat ay manalangin, shall we pray? Ama namin Diyos, salamat po sa inyong pong salita. Salamat sa banal na Espiritu na napaunawa po ito sa amin. We pray na sa maikli namin pananalangin o maikli namin imbitasyon, kayo po mag-usap pa rin. Sa ngalan ng aming Panginoon Kristo, Amen. Magkakaroon lang tayo ng 2 to 3 minutes. Kung meron kayong gusto ipanalangin sa Panginoon, mag-pray po kayo. At kung kayo po ay wala, manatili lamang po tayong tahimik. Okay po ba? Salamat sa Panginoon. Pray, Ama namin Diyos po na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa aming pong natapos na pananambahan. Salamat po sa inyong pong salita. Salamat sa aming pong napakinggan na mensahe. Salamat po, Ama, sa Diyos na Banal na Espiritu. Salamat sa aming Panginoon Kristo, our mediator. Salamat po, Ama, sa kabutihan niyo. Pinupuri namin kayo at sasalamatan sa ngalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Salamat po. We are dismissed.